Papanood niya sa napansin niyo po, no, mga kabataan, ako'y nananawagan sa inyo. Maawa na kayo. Hindi niyo napansin kanina yung nanalangin sa tithes natin? Garalgal na yung boses, di ba? Nagagaling lang ho nun na ako daw po ay meron ng katarata sa aking medyo ako po ay sumasablay na sa pagbasa ng mga scriptures ay ipagpatawad niyo po at nagba-blurred na yung aking kanang mata. At may binigay na gamot, anti-cataract daw yon at saka pampaalis ng luha. Hopefully ito po ay makatulong, no? Kaya yan, no, yung pastor nyo nagkakaroon na ng cataract. Kita niyo naman yung sumayaw, no? Hindi na makakaila. Pero dahil gusto namin i-challenge yung mga kabataan na it's about time na kayo ay to rise up, no? And take the challenge. At abangan nyo yung ipe-present ng mga katatayan. Ha? Kahit may mga rayuman na yan. Hintayin nyo kung ano ipe-present nila. Anyway, so good morning po sa inyong lahat. And of course, we would like to welcome Brother Benjo and Sister Pau. Straight from Singapore. And also yung mga kapatid ni Nanay from Bacolod, nandiyan po sa likod, kaway-kaway. Ayan, salamat po sa inyong pagbisita sa amin. At syempre po yung mga kapatiran natin na nasa online, meron nasa London, meron nasa Sydney, meron na kung saan-saan. At salamat po sa kanilang pagdalo. Salamat din po sa inyong pagdalo ngayong umaga sa kabila ng medyo maulan, no? Kanina pong alauna ng madaling araw, ako'y nagising dahil sobrang lakas ng ulan. At bago mag 10 o'clock, nakita natin kanina, malakas din yung ulan. Pero sa kabila po nun, ay nagsumikap tayong lahat na makaparito at sama-samang magpuri sa Panginoon. And yan din po yung aking bibigyan ng emphasis sa umagang ito sa Exodus chapter 26, part 2 and the whole of chapter 27. So ang gawin ko po, babasahin ko muli yung chapter 26 at magpapakita ako ng ilang mga diagrams para ma-visualize lang natin kung ano yung ating binasa. Tapos babasahin ko po yung chapter 27 at yung chapter 27 po ay nahahati sa tatlong section, no? Tatlong section nahahati. Tapos babasahin lang natin and then may mga pictures ako ipapakita para to visualize kung ano yung binasa natin. So chapter 26 and 27 and even up to 28, part of chapter 28, they are a bit technical. At nakita natin may mga measurements na ibinigay, may mga specifications kung paano itatayo ang tabernacle. Anong mga materyales, anong kulay, anong sukat. So, ang lahat ng ito ay mga technical specifications pero lahat sila ay merong spiritual meaning. At yun po ang titingnan natin. And then later on, titingnan ho natin sa perspective natin ngayon, yung chapter 26 at 27. No, titingnan ho natin siya kung paano natin siya mailalapat sa ating kapanahunan, sa perspective natin. So, tayo po muna sandali ay manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na kami ay muli binigyan mo ng buhay at kalakasan sa araw na ito.
Salamat po sa kapahingahan na ipinagkaloob mo sa amin sa buong magdamag. At salamat din, Panginoon, na muli kami ay tinipon mo sa dakong ito upang ikaw ay aming papurihan, ikaw ay aming sambahin, at makaratanggap ng mga instructions galing sa iyong mga salita. Tulungan mo po ang iyong lingkod na maghahatid ng iyong mensahe, at ang aking pong mga kapatiran ay bigyan mo ng kaliwanagan sa aming mga pag-aaralan. Salamat po, O Diyos, maging yung mga kapatiran namin na naka-online ay maging sila man po ay samahan mo kung saan man sila naroroon, at bigyan din po ng illumination sa iyong mga salita. Again, Lord, we thank you so much, and we give you all the honor and the glory and the praises in Yeshua's name. Amen and amen. So, hindi ko na po ulitin, mga kapatid, yung mga details nung mga numbers na binanggit po doon sa binasa natin sa Exodus chapter 26. Babasahin ko na lang po ito, and then from time to time, I will give some inputs. Sabi po sa verse 1, you are to make the tabernacle with 10 sheets of finely woven linen and with blue, purple, and scarlet yarn. So, alam na ho natin kung ano ibig sabihin ng 10. No? Ibig sabihin ng 10 is complete in the Hebrew numerology. And since we are talking about the tabernacle, we are talking about a place of worship. So, for the Hebrews or for the Jews, ito pong ang significant ng number 10 is complete. So which means you can only experience completeness in life when you worship the Lord. So everything that is said in chapter 26 and 27 and even up to 28, it talks about the worship of God. No? Now, ang binanggit po dyan, blue, purple, and scarlet. So, tatlong kulay. And 3 for the Hebrews means revelation. So, when you begin to worship the Lord, you experience the completeness of God, and God will reveal Himself to you. And kung napansin nyo, ang kulay blue, purple, and scarlet or crimson, yan po ay color of royalty. Kaya yun po yung kulay na ibinigay ng Diyos kung ano yung ilalagay nilang kurtina doon. Blue, purple, and scarlet yarn. So that's the color of royalty. And then, ang instruction ng Diyos is you are to make them with cherubim worked in that have been crafted by skilled artisan. So, ibig sabihin, yung pong kurtina na yon, which is colored blue, purple, and scarlet, na 10 sheets, ay meron pong nakaburda. No, may nakaburda yon, may naka-embroidered na cherubim. O kung tawagin po natin are angels. So kaya imagine niyo na lang po ano itsura nito. And then in verse 2, each one is to be 42 feet long and 6 feet wide. All the sheets are to be the same size. So nakita natin na ang last Sunday po na yung 42 feet na ito at saka yung 6 feet wide is a conversion na into English system, but in the original manuscript ang ginamit pong unit of measurement ay cubits, and in cubits it's 28 and 4. 28 cubits and 4 cubits, no? 28 cubits ang length, and then 4 cubits ang width niya. So yung haba niya is 28 cubits, and for the Hebrews, ibig sabihin po niyan is 7 times 4. And 7 is the number of God, which means holiness, and 4 means global. So the holiness of God is global. So yun po yung spiritual meaning para sa mga Hudyo. 5 sheets are to be joined one to another, and the other 5 sheets are to be joined one to another. Number 5 in Hebrew numerology is incomplete. No? Verse 4, make loops of blue on the edge of the outermost sheet in the first set, and do the same on the edge of the outermost sheet in the second set. Make 50 loops on the one sheet, and make 50 loops on the edge of the sheet in the second set. The loops are to be opposite one another.
Make 50 fasteners of gold and couple the sheets to each other with the fasteners so that the tabernacle forms a single unit. Now, we have learned also in the Hebrew numerology, ang 50 po ang ibig sabihin ay freedom. Para sa kanila, ang ibig sabihin yan is freedom. So for the Jews, when you worship the Lord, that's the only time that you can experience freedom. So if you want to experience freedom, you worship the Lord. So that's how they look at it. Verse 7, you are to make sheets of goat's hair to be used as a tent covering the tabernacle. Make 11 sheets. Each sheet is to be 45 feet long and 60 feet wide. All 11 sheets are to be the same size. Join 5 sheets together and 6 sheets together and fold the 6th sheet double at the front of the tent. Make 50 loops on the edge of the outermost sheet in the first set and 50 loops on the edge of the outermost sheet in the second set. Nai-imagine niyo po ba? Ano yung binabasa natin? Verse 11, make 50 fasteners of bronze. Put the fasteners in the loops and join the tent together so that it forms a single unit. Don't worry, meron na ako ipapakitang picture dyan para mas ma-visualize natin. As for the overhanging part that remains of the sheets forming the tent, the half sheet remaining is to hang over the back of the tabernacle. And the 18 inches on the one side and the 18 inches on the other side of that remaining in the length of the sheets forming the tent is to hang over the tabernacle to cover it on each side. You are to make a covering for the tent of tanned ram skins and an outer covering of fine leather. Make the upright planks for the tabernacle out of acacia wood. Each plank is to be 15 feet long and 2.25 feet wide. So, yung tabernacle po, mga kapatid, ay may covering. Meron siyang bubong. Yung bubong niya ay binubuo po ng 4 na patong. So, yung unang patong niya is yung yung pinaka-fine. And then pagkatapos, so, yung sumunod na patong na layer niya ay yung pong goat hair. No? Yung balahibo ng kambing. So kasi during that time, yun po yung abundant supply sa kanila. Kaya imagine niyo kung gaano karaming kambing yung kinatay dito. Tapos pinroses po nila yung balahibo nito, tapos ginawa nilang pang-cover doon sa kanilang tabernacle. Yun yung second layer. Now, ang isa pa pong karakteristik kasi ng goat hair, kapag ka ito po ay masinsing na ginawa, maganda ang pagkakagawa niya, hindi po siya pinapasok ng tubig. Siya ay waterproof, kumbaga. And then, so yung pong unang sheet, ay yun yung makinis, pagkatapos yung goat hair, tapos sumunod po is yung ram, yung balat naman ng ram, yung balat ng hayop. So yung pangatlong layer. So yun yung kinover nila doon. And then pagkatapos po yung pang-apat, ang binanggit po dito ay hindi alam kung anong klaseng hayop. Pero balat pa rin ng hayop. So kaya makita nyo na puro balat ng hayop yung ginamit doon. May yarn, tapos yung goat hair, pagkatapos yung ram skin, pagkatapos yung unknown animals na ginamit po nila. So 4 na patong yun na nakasaklob doon sa kanilang tabernacle. And then, syempre, para po maitayo yung mga kurtina sa sinasabi dito, imagine niyo po ito na 45 feet ito, no? At paano mo iyahang lahat yan? Mabigat yan. No? Ito lang yung kurtina natin na ito ay mabigat na yan eh. So, tela lang yan. Imagine niyo po yon, mga yarn and then tapos mga skin ng animals. Ang ginamit po nila dito is itong tinatawag nilang planks na galing po sa acacia. At malalapad po yan, malalaki yan. So, kaya yung details po nito mga kapatid, pati mga timbang niyan, makikita natin yan sa Book of Numbers. Pag nandun na tayo, makikita po natin ang mga detalye pa nito. So ang sabi ng Diyos sa kanila, make the upright planks for the tabernacle out of acacia wood.
Each plank is to be 15 feet long and 2.25 feet wide. No? 15 feet ang haba. Normally, ang kahoy na nabibili natin dito, ang pinakamahabang hanggang 12 feet lang. Di ba? Meron pong 8 feet, meron 10 feet, meron 12 feet. Ito, 15 feet. And sabi, 2.25 feet wide. 2.14 ang lapad. 15 feet, 2.14 ang lapad niya. So, and presumably, ito po ay makapal kasi kailangan niyang i-hold yung mga kurtina na yon. There are to be 2 projections on each plank, and the planks are to be joined one to another. That is how you are to make all the planks for the tabernacle. Sa time natin, sinasabi natin kapag pinagdudugtong natin yung dalawang kahoy, ito po ay nilalagyan natin ng dowel para mapagduktong mo siya. No? Tapos ikaklamp mo yan, tapos sisil mo siya ng adhesive para mapagduktong mo siya. So, kaya kailangan lagyan nila yon ng mga planks ng acacia wood. So, kung paano nila pinroses ito lahat sa wilderness, hindi ko alam. But they have the technology already. Kung paano nila titistisin yung puno ng acacia. Kung paano nila babalatan yung mga hayop, kung paano nila lilinisin yon, kung paano nila ipoprocess yon, meron na po silang technology. And of course, they are in the wilderness. Sabi po dyan, that is how you are to make all the planks for the tabernacle. Make the planks for the tabernacle as follows. 20 planks for the south side facing southward. 20 planks. No? Bawat plank, 15 feet, 2.25 ang lapad. Gagawa kayo niya ng 20 sa isang side. Kabilang side, ganun ulit. Titistisin yung lahat yan. At yan yung pagkakapitan ng kanilang mga kurtina na yan. Make 40 silver sockets under the 20 planks. 2 sockets under one plank for each 2 projections and 2 sockets under another plank for each 2 projections. So kung ito yung plank na 15 feet, sa ibabaw niya may socket dahil doon ilalagay lahat yung mga hook. Dahil doon isasabit yung mga kurtina. Okay, yun ang mag-hold. So yun po yung sinasabing socket, nakasaksak doon sa ibabaw yon. And then sa ilalim, para po siya tumayo, meron din siyang socket paglalagyan. No? Kasi movable po lahat ito. Movable. Hindi ito ipifix sa lupa, hindi ibabaon sa lupa ito o doon sa buhangin. So kaya kailangan meron silang parang tinatawag po nilang socket. Pagsasaksakan nila para tumayo. Okay? Tapos may mga hook para doon nila ilalagay yung mga nakasupport na mga tali, tapos merong peg na nakabaon doon sa buhangin. Okay? Para para matibay siya. Tapos tatanggalin nila lahat yon. Ililigpit nila yon, tapos hihilahin yon. So ang sabi po sa history, ang mga humihila nito, mga baka, mga oxen. So liligpitin ng mga tao, isasakay nila sa cart, pagkatapos hihilahin ng oxen ito. Kasi sabi po sa Book of Numbers, the total weight daw po nung lahat ng metals na ginamit dito, the total weight nung lahat ng metals, which means yung copper, yung bronze, yung silver, yung gold, lahat ng ginamit nila dito, no, ay tumitimbang daw po ng 8 tonelada. So how are you going to carry yung 8 tons ng metals? Plus, yung pong mga wooden planks na yan, tumitimbang din ng tonelada. Plus, yung pong pinangbubong nila. No? Plus, yung pong pinambakod nila. May mga poste po yun. 20 poste sa isang side, 2 poste rito, 10 poste rito, 10 poste rito. Yung pinakabakod. Natig sa 7.5 feet ang taas nun. Na puno ng acacia ang ginamit. So lahat po yung bibitin nila, liligpitin nila lahat yon. Tapos isasakay nila sa cart, hihilahin ng oxen yon. Tapos pagdating nila doon sa destination nila, itatayo niya naman nila lahat yon. Tapos liligpitin na naman nila yon, bibitbitin na naman nila, tapos itatayo ulit nila yon. So yan po yung naging buhay nila for 40 years sa wilderness. Baklas kabit ang kanilang tabernakulo. Now, for the second side of the tabernacle to the north,
make 20 planks. So, mamaya makita po natin yung drawing, no? And there are 40 silver sockets, 2 sockets under one plank and 2 under another. For the rear part of the tabernacle toward the west, make 6 planks. For the corners of the tabernacle in the rear, make 2 planks. These are to be double from the bottom all the way to the top, but joined at a single ring. Do the same with both of them. They are to form the 2 corners. Ito pong dinidescribe dito, ito yung ipinakita ng Diyos na pattern kay Moses when he was at Mount Sinai. Ito yung pinakita sa kanya na gagawin niya. Verse 25, thus there will be 8 planks with their silver sockets, 16 sockets, 2 sockets under one plank and 2 under another. Make crossbars of acacia wood, 5 for the planks of the one side of the tabernacle. So yung crossbar, yung tinatawag natin mga dowels. 5 crossbars for the planks of the other side of the tabernacle, and 5 crossbars for the planks at the side of the tabernacle at the rear toward the west. The middle crossbar halfway up the planks is to extend from end to end. Overlay the planks with gold. Ang bigat na nung kahoy, pinalagyan pa ng gold. Pinagkoberan pa ng gold. Overlay the planks with gold, make gold rings for them through which the crossbars will pass, and overlay the crossbars with gold. You are to erect the tabernacle according to the design you have been shown on the mountain. You are to make a curtain of blue, purple, and scarlet yarn and finely woven linen. Make it with cherubim worked in, meaning embroidered. Paano kaya sila nagburda doon? Ano ho? Make it with cherubim worked in that have been crafted by a skilled artisan. Hang it with gold hooks on 4 acacia wood posts overlaid with gold and standing in 4 silver sockets. No? Matindi po ito. Ang poste acacia, mahal na kahoy yan, binalutan mo ng ginto, nilagyan mo ng socket na silver. Eh, nanakawin niyang poste na yan. Ano, di ba? Hang the curtain below the fasteners, then bring the ark for the testimony inside the curtain. The curtain will be the divider for you between the holy place and the specially holy place, or the Holy of Holies. You are to put the ark cover on the ark for the testimony in the specially holy place. So alam na ho natin, yung Ark of the Covenant, made of acacia wood, pero binalutan ng ginto, and then the lid, yung pinakatakip, solid gold. No? Solid gold siya, tapos nilagyan ng kerubin sa ibabaw, na solid gold din siya. Yun doon po. And of course, ang nasa loob ng Ark of the Covenant, alam na natin, yung tungkod ni Aaron, yung pong tablet of stone, yung 10 Commandments, at saka yung manna. Verse 34, you are to put the ark cover on the ark for the testimony in the specially holy place. You are to put the table outside the curtain and the menorah opposite the table on the side of the tabernacle toward the south. Put the table on the north side. Pati yung mga positioning kung saan ilalagay yung menorah. So alam na ho natin yung menorah, yun yung kanilang 7 branches na candle holder, at opposite nun may table of showbread. Nandoon yung 12 bread, no, na unleavened bread na nagre-represent ng 12 tribes of Israel. Verse 36, for the entrance to the tent, make a screen of blue, purple, and scarlet yarn, and finely woven linen. It should be in colors, the work of a weaver. For the screen, make 5 posts of acacia wood, overlay them with gold, and cast for them 5 sockets of bronze. So, ito po yung itsura nung kanilang, kung paano sila nagka-camp. No? Every time they move, ganyan ang kanilang arrangement. So, at the center, ay nandoon po yung tabernacle. So, ito po yon, no? Ito yung tabernacle. Yan. Yung buo.
Ito mismo yung talagang tabernacle. Ito po siya. Yan. No, sa yung measurement niya, 20 cubits. Ang 1 cubit po is 1.5 feet. Kaya kung gusto nyo compute kung gaano kahaba yan, 20 times 1.5. Yun po yung haba nito. Tapos ito naman, yung Holy of Holies is 10 cubits, yung haba niya. Nandoon yung Ark of the Covenant, tapos nandito po yung Altar of Incense. Ito yung kurtina na color blue, purple, and scarlet. Ito po yan. Okay? Tapos, bago ka pumasok dyan, meron ditong Altar of Incense. Araw-araw yan, nilalagyan ng priest ng incense dahil ito po ay nagsisimbolize siya ng prayer of the saints. Now, nandito is yung ating pong table of showbread. Nandito yung 12 bread. And opposite of that, nandito po yung ating menorah. No? Yan yung menorah, yung lampstand. Now, outside of the tabernacle, in the outer court, ito po siya. No? Yung outer court, nandoon yung bronze altar. Pag-uusapan natin yan mamaya. At saka yung brass laver. So ito pong bronze altar, dito nila ino-offer yung mga hayop. Yung sinasacrifice nila, dito yon. Bago pumasok yung priest, doon sa holy place, maghuhugas muna siya ng kamay at paa dito sa brass laver. Hugasan po ito. Bago siya papasok doon. May kurtina din ito, papasok siya dyan. Tapos gagawin nila yung mga responsibility nila rito. Now, yung high priest ang pwede lang pumasok dito sa Holy of Holies once a year para mag-offer ng sacrifice. Okay? So yan po. Now sa paligid, makikita natin na ito po ang west side. West, nakaharap siya sa east. Ito ang east. Kasi dapat ang orientation ng kanilang tabernacle facing east. At nakaposisyon sa west. So nakaposisyon sa west, facing east. So ito yung east. Okay? So dito makikita po natin kung sino yung mga tribes na dapat na nasa east. Andiyan si Judah, si Zebulun, si Issachar. At alam natin na si Judah ang naging leader ng tribe na ito. Okay? And then, now dito po ay nandito si Simeon, no? Ito po yung southern part, and then yung tribe ni Gad, at saka sino po to? Si Reuben. Sino naging leader dito? Si Reuben. Sa Judah, ano pong symbol nila? Lion. Si Reuben, anong symbol ni Reuben? Hindi. Man. No? Yung mukha ng tao, si Reuben. Tapos, doon po sa southern part, nandoon si Naphtali, si Asher, at saka si Dan. Sino ang leader dito? Si Dan. Ano ang symbol niya? Eagle. Now, dito po, sa tribe ni Manasseh, tribe ni Benjamin, at ni Ephraim, dito sila. Sino ang leader dito? Si Ephraim. Ano ang symbol niya? Yung bull. Asan si Levi? Yan. Si Levi po, nakapaikot siya. Ano, si Levi. Siya yung pinakamalapit dito sa tabernacle. Bakit hindi kasama sa 12 tribes si Levi? Original siya ang 12 tribes, di ba? So natatandaan nyo, ang kasama talaga sa tribe si Joseph. Ano nangyari kay Joseph? Punta sila sa Egypt, di ba? Pagkatapos nagkaroon siya ng anak dun sa kanyang Egyptian wife, na sino po? Ayun, si Ephraim at saka si Manasseh. Di ba? So kaya naging leader dun sa kabila, dun sa si Ephraim. So kaya si Joseph hindi po considered na sa 12 tribes, kundi ang kinonsider na sa 12 tribes si Ephraim at saka si Manasseh. Wala na si Joseph. Si Levi, hindi na siya kinonsider doon dahil ang ibinigay kay Levi po, lahat ng tribe, kung saan sila nakaposisyon sa Israel, lahat sila magbibigay ng isang lugar, isang city doon sa lugar nila, at yun ay dedicated para kay Levi.
At si Levi, hindi siya obligadong magtrabaho kasi ang duty niya ay sa templo or sa tabernacle. Kaya ang magsusupply ng kanilang pangangailangan ay yung mga iba't ibang tribes na yon. Pero meron silang city sa bawat tribe. Okay? So every time na mag-move sila, ganyan po ang orientation nilang lahat. Kaya hindi ka pwedeng basta magtayo. Kunyari ako si Judah, pupunta ako dun sa lugar ni Asher, hindi pwede. Dapat dun ka sa pwesto mo. Kaya ang gagawin nila, pag-move nila, hahanapin nila kung saan ang orientation ng east. So pag na-determine na nila yung east, ipoposisyon na nila sa west, yung tabernacle naka-face sa east. So yun na yung kanila pong reference kung saan sila lulugar. Yung kanilang mga tent, ng kanya-kanyang tent. Now imagine niyo po mga kapatid, 3 million na tao ito na gumagawa niyan. 3 million. Di ba? Paano mo i-orient lahat yan? Paano mo i-manage lahat yan? Eh dito lang natatandaan nyo, nagkaroon tayo ng mga parang camp natin dyan, mga booth natin. Di ba? Ilan lang tayo? 7? Nagkakalituhan pa kung saan pupwesto eh. Hindi ba? Hindi, kami dyan, hindi. Kami dito. Imagine ito, 3 million. Na may mga bit-bit na mga gamit ho yan, ha? May mga bit-bit na mga hayop, may bit-bit na mga tatanda, may bit-bit na may sakit, may bit-bit na mga bata. Lahat yan, as i-orient nila. Kailangan ganyan ang orientation nila. No, pakinggan niyo po kung maigi kasi kakambyo ko. Pagdating po natin doon sa paano natin titingnan siya sa perspective natin ngayon. Yan yung sa kanila. Okay? So this is the tabernacle. Ito po yung pinag-uusapan natin kanina. Ito, yan yung bubong na 4 na layer. Ito pong top layer na ito, hindi na minention kung anong klaseng hayop. Balat ng hayop yan. Pero sa ilalim niya is the ram skin, tapos goat hair, and then tapos fine linen. Ito po yung mga poste. Ito yung kurtina. No, yan yung mga poste na yari sa acacia na planks na binalutan ng ginto, nilagyan ng silver na socket, at nilagyan ng mga bronze na hook. Ito po yung niya, no? Yung bakod niya, 20 poste lahat ito. 20 rin sa kabila, 10 dito, 10 dun sa kabila. Na ang sukat po nito is 100 cubits. Ito, yung papaganon, ang sukat niyan ay 50 cubits. So kaya kung 100 cubits times mo sa 1.5, it's 150 feet. Yung papaganon po, ito, yung pagganon niya, that's 50 cubits times 1.5, that's 75 feet. So kaya 150 by 75 feet. So, yan. So ito po yung outer court. Yan, outer court nila. Okay, so dito accessible sa lahat 'yan. Dito sa loob, yung unang section po. So ito. Ito, yung unang section na ito, accessible lang siya sa mga priest. And ito po yung Holy of Holies, accessible lang siya sa high priest. At sa mga priest, sa tribe lang ni Levi. Sa tribe ni Levi, kasi si Aaron ay galing sa tribe ni Levi. Ang high priest ay manggagaling lang sa descendants ni Aaron. Sa descendants ni Aaron, 4 yung anak niya, doon lang sa isang anak manggagaling dapat yung high priest. Hindi pwedeng manggaling doon sa 4. So, ganun po yung niyan. Ganun kahigpit sila diyan. So, yan po yung another presentation ng pinaka-tabernacle nila. Now, let's move to
Exodus 27 po. So that's basically yung tinalakay po natin doon, chapter 26. Doon sa chapter 25, tinalakay natin kung ano yung nasa loob. No? Tatandaan niyo po, yun ang unang tinalakay natin. Ano yung nasa loob? Yung pong Ark of the Covenant, tapos kung ano yung nasa loob ng Ark of the Covenant. Tapos tinalakay natin yung menorah, mamaya take upin ulit natin, yung menorah, tapos yung showbread. Ngayon po, lalabas na tayo. So sa chapter 26, ay pinakita sa atin yung labas naman ng tabernacle. Okay? Yung kurtina, yung bubong, yung poste, yung sukat, lahat yun, yung kulay, yun ang tinalakay natin. Sa 27, ang atin pong titingnan ay yung nasa outer court. Sa 27, hinati ito sa tatlo. Yung nasa outer court, no? Yung una doon is yung altar na nandoon. No? Pagkatapos po ay titingnan natin yung menorah ulit dahil kasi binanggit ulit siya rito. Okay? Sabi diyan, you are to make the altar of acacia wood 7.5 feet long and 7.5 feet wide. The altar is to be square and 4.5 feet high. In cubits, yung 7.5 po ay 5 cubits. So 5 by 5 cubits siya. 5 by 5 cubits. And yung taas po niya is 3 cubits. So, kaya kung paano ma-imagine ito, parang isang buong plywood. Kasi yung isang plywood po ay 8 feet eh. 8 by 4 yun eh. Di ba? 8 by 4 po ang isang plywood. So, para ma-visualize nyo lang kung gaano kalaki. So, yun po 7.5. Bawasan nyo lang ng 0.5 yung 8. So, tapos in-square niyang ganon. Tapos, ang taas niya po is 4.5 feet high. So parang yung plywood nga po. Ganon. Tapos noon, ito ay yari sa acacia wood, binalutan ulit siya ng hindi ginto. Ang binalot po dyan, sa Hebrew kasi, pag tinignan niyo po yung Hebrew word, binalot siya ng bronze or binalot siya ng copper. Kaya nagtatalo sila dyan eh. Kung copper ba o bronze yung ginamit. So para yung pong susunugin na hayop doon, hindi masunog yung acacia. Kasi nakabalot siya ng metal. No? And then, sabi po sa verse 2, make horns for it on its 4 corners. The horns are to be of one piece with it, and you are to overlay it with bronze. Okay? Make its pots for removing ashes, and its shovels, basins, meat hooks, and fire pans. All its utensils you are to make of bronze. So, meron pong, kasi siyempre may susunugin sila doon, may panggatong yon, kailangan alisin mo yung abo. Lilinisin yon, no? Lilinisin yon, di pwedeng mapuno ng abo yon. Lilinisin mo yon. Meron din silang pangtanggal ng mga natirang laman-laman ng hayop na sinunog nila. Meron silang lagayan doon para mag-umpisa ng apoy. Okay? Lahat ito is made of bronze. Now, imagine niyo po ito kapatid. 3 milyon tao ito, araw-araw. May bit-bit na mga hayop ito. Tingin niyo ba yung mga hayop na yun, willing na ginaganon lang yung leg, papasaksak na lang siya? Eh yun nga manok eh, magkatay ka ng manok eh, nagpapapalag yung manok eh. Di ba? Bago mo magilitan ng leeg eh. Eh ito pa mga hayop na ito. And, siyempre po, habang ginagawa yan, may hayop na umiihi, may hayop na dumudumi. Eh kung sa bawat offering nila doon, sabihin nyo na lang 1,000 baka nandun. At nakapila kakatayin yun doon. Lahat yun umuunga. Lahat yun umiihi, dumudumi. Na-imagine nyo ba kung anong senaryo nila dito? Araw-araw. Kaya may nung apoy, sisindihan yon. Kaya po yung merong pinalagay na hook doon sa kanto, yun yung tinatalian ng hayop eh. Kaya may hook yun. Doon itatali yung hayop
para pag kinatay siya, at may basin para saluhin yung dugo niya. And then tapos kukunin po yung laman nun, isasalang kasi yung loob nung pinaka 5x5 na ano na yon na altar, doon nila sinasacrifice, may parilya sa loob yon. No, may parilya ho yon, tapos may mga gatong yon para masunog yung mga laman ng hayop. Imagine niyo ito, iba-iba ang amoy nito. Kasi may kambing, may baka, na ino-offer sila doon. Gaano ka messy yung kapaligiran nila. Napakaganda sa picture di ba? Pero in actual hindi ganyan yan. Maingay, mapanghe, mabaho, madumi. Yan ang senaryo nila, mga kapatid. Araw-araw yan. At hindi pa sila nakatitiyak kung yung offering nila tinanggap. Dahil once a year lang, papasok yung high priest sa Holy of Holies, maghahandog siya. Pag lumabas siya, nagbubunyi ang mga tao kasi yung kanilang mga kasalanan ay pinatawad ng Diyos. Tinanggap ng Diyos yung offering nila, yung atonement. Tinanggap ng Diyos. Iintay sila nung time na yon. 1 year. Sabi diyan, put it under the rim of the altar so that the netting reaches halfway up the altar. May parilya. No? May parilya po siya. Dahil doon ipapatong yung karne para sa ilalim yung baga, masusunog siya. Hindi ba pag nagba-barbecue kayo? Hindi niyo ba di ba pag nilabasan na ng mga mantika, ano nangyayari? Lumalakas yung apoy, di ba? At kung ano-ano nang imagine niyo sabay-sabay ho yan. Hindi isa-isa yan. Lalagay nila doon yung offering nila. So, maglalong lalakas yung apoy no kasi may mantika kailangan tanggalin ho nila yung laman na nandoon, may pantanggal sila. Yung nagtatanggal nun yung apoy nun. Yung apoy na maliit na barbecuehan na gano'n. Nadadarang ka na sa apoy imagine niyo po yung 7x7 ano na yan, nag-treat na punong-puno ng baga yon. Tapos ikaw yung taga-tanggal, ikaw yung tagalagay ng gatong, ikaw yung yun yung mga trabaho ng priest Kaya ang naglilingkod na priest dito sa tabernakulo, libo ho yan Kasi 24/7 ang operation. Gusto niyo ba maging worker dito? Ha? Now, mga worker, ito po masasabi ko sa inyo. Yung mga priest na ito, na nakatalaga, na worker, para magsilbi ho doon sa templo, sa tabernakulo. Moving pa to, ha? Hindi ho sila pwedeng mag-quit. Hindi ho pwedeng sabihin nung ng gatong, ayoko dyan, ang init-init niyan. Yung tagahakot ng baga, ikaw na lang tagahakot ka ng baga. Imagine niyo po yun, bumili ka lang ng baga sa tindahan, tinatamad ka At araw-araw ho yan. Yung taga-linis ng mga ng hayop, yung dugo, taga-dispose nun. Yung po maglilinis ng ihi, nung tae, ng mga baka. Imagine niyo pa na nasa ingay ka, di ba? Araw-araw yun. And these people are doing it because ang kanila pong puso ay kailangan kong gawin ito kasi kailangan mapatawad ako sa kasalanan ko. Ikaw yung naka-assign, tagabuhat ka ng 8 tonelada. Ikaw ang tagahila ng oxen na magbubuhat nun, na magsasalansan nun.
Nai-imagine niyo po ba mga kapatid kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus sa atin? Inalis sa atin ang lahat ng burden na ito dahil sa sacrifice na ginawa ni Jesus Christ. And yet, sorry to say po, no? Wala po akong pinatatamaan pero kasi common ito hindi lang sa atin, kahit sa ibang churches. Konting nahirapan sa simbahan, ayaw. Konting umulan, ayaw umaten. Buti na lang umaten kayo. Naka-aircon pa tayo. Kita nyo nga, naka-jacket pa kayo. Sabi niya, make poles of acacia wood for the altar and overlay them with bronze. Each poles are to be put into the rings. The poles are to be on both sides of the altar for carrying it. The altar is to be made of planks and hollow inside. They are to make it just as you were shown on the mountain. Yan po yung itsura. No? Ayan, may parilya sa loob. Ito yung hook. Diyan itinatali yung kinakatay na hayop. Now, yung hayop na yan, kunyari baka yung i-offer mo, hindi mo naman kayang mag-isa yan eh. May taga-tali niyan, may taga-pigil dun sa baka, isasaksakin mo eh, kahit naman sino sasaksakin. Pag, di ba? Alam nung baka yun, papatayin siya. Saan pupunta lahat ang dugo nun? Saan pupunta lahat ang laman loob nun? Saan iihi yun? Saan dudumi yun? Sino maglilinis niyan? Sino mag-aayos lahat niyan? Yan ho yung itsura nung kanilang altar. Yan ang altar na tinatawag nila, no? Kasi pag altar, sinabi ho sa atin sa Bible's altar, is a place of sacrifice. Hindi po yung katulad na pagkaalam natin ng altar ngayon. Ang altar sa kanila is this one, because that is where they sacrifice the animals. Verse 9. So, yan po yung brazen altar. Kaya po siya brazen altar kasi overlaid siya ng brass or copper. Here is how you are to make the courtyard of the tabernacle on the south side facing southward are to be tapestries for the courtyard made of finely woven linen, 150 feet for one side. So tapos na ho tayo dun sa brazen altar, nandun na ho tayo sa bakod. Pinag-uusapan na natin. Ito yung pangalawang section, yung bakod. Supported on 20 posts in 20 bronze sockets. The hooks on the posts and the attached strings for hanging are to be of silver. Likewise, along the north side are to be tapestries, 150 feet long, hung on 20 posts in 20 bronze sockets, with silver hooks and rings for the posts. Across the width of the courtyard on the west side, bali yung west side po yung nasa likuran ng tabernacle, yun ang west side, are to be tapestries 70 feet long, hung on 10 posts in 10 sockets. So kaya kung yung pong north side, meron 10 poste, yung south side may 10 poste. Yung west side, yung likuran ng tabernakulo, 10 poste. Okay? Yung pinakaharap, no? Bali, nahati po siya sa 3 poste sa kabila, tapos 4 na poste sa gitna. Tapos may kurtina siya. The width of the courtyard on the east side, facing east, will be 70 feet wide. Kaya rectangle siya, no? The tapestries for one side will be 22.5 feet long, hung on 3 posts in 3 sockets. For the other side, there will be tapestries 22.5 feet long on 3 posts in 3 sockets. For the gateway of the courtyard, there is to be a screen 30 feet long made of blue, purple, and scarlet yarn, and finely woven linen. It should be in colors, the work of a weaver. It is to be on 4 posts in 4 sockets. All the posts all the way around the courtyard are to be banded with silver and to stand in sockets of bronze. The length of the courtyard is to be 150 feet and the width 75 feet everywhere, with a height 7.5 feet. The tapestries and screen are to be of finely woven linen, and the sockets are to be of bronze.
Yan po yung itsura niyan. So yung pinag-uusapan natin, ito po yun. Yan. Kaya meron siyang 20 poste, no? Tapos ito po yung west side, 10 poste. And ito yung east side, meron pong 3 poste, plus ito 4 na may kurtina to. Ito yung tinatawag nilang door. No? Tapos ito po yung cross-section nung pinaka-tent mismo. May 4 na layer, tapos meron siyang kurtina, yan yung door. Now, bago ka makapasok dito, kailangan maghandog ka muna dito. Bago makapasok yung priest doon, kailangan maghandog dito. Kaya po, sabi ko nga, yung pong tabernacle na yan is very prophetic kasi yung pong door na yan, nagsisimbolize yan kay Jesus Christ. Kaya sabi ni Jesus Christ, I am the door. Bakit po? So bago naging door si Jesus Christ, sinacrifice niya muna ang kanyang sarili para tayo ay makapasok doon po sa Holy of Holies. Actually, nung namatay si Jesus Christ sa krus, napunit po yung kurtina na yon mula itaas papuntang baba na nagsisimbolize po na bukas na ang Holy of Holies sa lahat dahil kay Jesus Christ. Hindi na yung high priest lang. Kasi si Jesus Christ na yung tumayong high priest natin lahat. Okay? So, yan po yung kanyang itsura. So, verse 19, tapusin na po natin. All the equipment needed for every kind of service in the tabernacle, as well as the tent pegs for the tabernacle and for the courtyard, are to be of bronze. You are to order the people of Israel to bring you pure oil of pounded olives for the light and to keep a lamp burning continually. So verse 20, ito yung pangatlong section na tinutukoy po dito is the menorah. Yung menorah. Sabi dito, you are to order the people of Israel to bring you pure oil of pounded olives for the light and to keep a lamp burning continually. Mga kapatid, wala pong olive tree sa disyerto. Saan nila kukunin yung olive oil? Ha? Nasa disyerto sila, walang olive tree doon. Hindi sila makakapagtanim ng olive tree doon at mag-harvest ng olive para i-press at gawing oil. Para ilalagay doon sa menorah. So, ang assumption ko rito by history, from Egypt pa lang ho, bit-bit na nila dito ang olive. Bit-bit na nila yan. Kasi ang instruction ng Diyos sa kanila, yung menorah, hindi dapat mamamatay ang ilaw. At ang gagamitin lang nilang oil dito ay galing sa olive. Sa olive fruit. So, olive oil. Hindi po pwede rito ang Baguio oil. Hindi po pwede rito ang Minola. Hindi po pwede. Olive oil lang at pure. Pure po ito. Na pinrest talaga. Eh walang olive sa disyerto. Kaya from Egypt pa lang, bit-bit na nila yan. Yung olive oil na yan, o yung olive fruit na yon na ikakrush nila para maka-extract sila ng oil. At yun lang ang pwede nilang gamitin panggatong doon sa menorah. Papatayin lang siya kapag mag-move na sila. And the moment na naka-set up na sila, continuous na naman yon, 24 hours yun na hindi dapat mamamatay yon. Saan nila kinukuha lahat ang panggatong nito? Verse 21, Aaron and his sons are to put it in the tent of meeting, outside the curtain in front of the testimony, and keep it burning from evening until morning before Adonai. This is to be a permanent regulation through all the generations of the people of Israel. So yan po yung menorah. Sa kasalukuyan po, nagpapagawa tayo ngayon yan. Nagpa-design na ako dun sa magaling na nag-uupit dyan sa Laguna. No? Kaya lang, yung kandila po kasi natin ilalagay, ganito kalaki. Kaya sinusukat nila, parang ganito kalaki yung menorah nyo. Tapos para i-hold niya yung laki na yung kailangan mataas siya, malaki yung base. Tapos nag-design ako ng sarili kong design ng base. At dinesign ko ito kung paano yung orientation ng tabernakulo.
No, yung pangalan ni Reuben, tsaka yung kanyang symbol, tapos yung sino yung mga tribes na nasa kanya. So, pinag-design ko po doon. Ine-estimate pa nila kung magkano. So, yun yung sisindihan natin dyan doon sa ating first Hanukkah natin dito. Yun yung sisindihan ng mga katatayan. No? Habang sumasayaw yon. Hindi pwedeng sindi lang yon. Masayaw yung mga tatay na habang sisindi nun. Baka umurang, di po, biro lang. Ha? Walang sayaw yon. Yeah. So yan po yung menorah. Now, in my, lampas na ako. Bigyan niyo ako ng 2 minutes. So nakita ko natin, puro technical, di ba? Puro technical. Ano ngayon yan, Pastor, pag uwi ko? Anong pakinabang sa akin yan, pinagsisishare mo niya? Now, let's go back. Give me 5 minutes. Bakit po umalis ang bayang Israel sa Egypt? Ano ang Egypt? Unang-una, ano ang sinisimbolo ng Egypt? Kasalanan. At sila ay nasa Egypt, they are in bondage, practically bondage to sin. Ano po ang sinabi ng Diyos kay Moses na pagharap na kay Pharaoh, bakit kailangan palayain silang lahat? Ano ang gagawin nila sa wilderness? Mag-worship. Kaya po yung place of worship ng tabernacle nila, lahat yun pinrovide ni Lord ang kailangan hanggang doon sa olive oil. Acacia wood, yung linen, yung brass, yung gold, pati po yung mga artisan, yung magaling magburda, pati po yung mga karpintero na magaling tumabas ng kahoy, pati po yung tumabas nung kanilang nung menorah nila. Kasi yari po sa ginto ito, pure gold yan na inukit. Minoldi yan, walang duktungan yan. Yung Ark of the Covenant, sino po nag-lay ng gold doon? Lahat yon. Sino nagtayo? Lahat na. So hanggang pati materials, specification, yung skills, lahat po ipinrovide ni Lord. Para nang sa ganon, pag alis nila sa lupang Ehipto na sumisimbolo ng kasalanan, silang lahat ay sasamba sa Diyos. Tama po? Lahat sila sasamba sa Diyos. Kaya sila dinala ng Diyos doon. Kaya sila pinalaya doon sa Egypt para sumamba sa Diyos. Mga kapatid, unang-una kaya ho tayo nilikha ng Diyos para sumamba sa Kanya. Pero dahil sa ating mga kasalanan, hindi ho tayo makasamba ng tama. Hindi natin masamba ng tama ang Diyos. Dahil na makasalanan tayong lahat. Kaya ang ginawa ho ng Diyos, binigay ang Panginoong Hesus para tayong lahat nakikilala sa Kanya, tatanggap sa Kanya, ay mapalaya sa kasalanan. Para ano po? Ano sa tingin nyo? Bakit tayo pinalaya ng Diyos sa kasalanan natin? Bakit tayo pinatawad sa kasalanan natin? Ano po ang dahilan? Para to worship God. To worship God. At nakipagkasundo tayo sa Panginoon. Ang pakikipagkasundo natin sa Kanya, Lord, once a week, sama-sama kaming mag-worship sa iyo. Once a week. At tinakda natin yon ng Sunday. Pupunta tayo dito, sama-sama tayong mag-worship sa Diyos. Kaya ito po ang aking hamon sa ating lahat. Pag-isipan nating maigi, kung yung gagawin natin ng Sunday na yon ay mas mahalaga siya kaysa sa pagsamba sa Diyos. Kung mas mahalaga siya kaysa sa pagsamba sa Diyos, then yun ang gawin mo. Pero kung ang mas mahalaga ay pagsamba sa Diyos, ipagpaliban mo yun. Lahat tayo guilty dyan. Di ba? Minsan mas mahalaga sa atin ang outing ng pamilya
kesa sa pagsamba sa Diyos. Lahat tayo guilty. Kasama ho ako doon. Minsan mas mahalaga sa atin yung business transaction natin kesa sa pagsamba sa Diyos. Minsan mas mahalaga ho sa atin yung I don't know kung ano. Kaya sa susunod do, pag-iisipan natin, bago natin gawin yon sa araw ng Sunday, Lord, mas mahalaga ba to kesa sa pagsamba sa iyo? Tama po, lahat tayo ay naging templo ng Diyos. Kaya kahit saan pwede tayong sumamba. Pero may itinakdang araw ang Diyos para magsama-sama lahat ng mga anak niya. At yun ang ating ipinagkasundo sa Kanya. Kaya iisipin mo muna natin, ito bang gagawin ko to ay mas mahalaga kaysa sa pagsamba sa Diyos? Pag ang sagot po ay oo, then gawin mo yon. Pero pag ang sagot ay hindi, then sumamba ka muna sa Diyos. Iwanan mo yon. Huwag mo siyang i-second priority. At hindi niyo ba napansin kung gaano ka-detalye? Kaya ako binasa lahat eh. Kaya ako nag-aksaya ng panahon na ipakita sa inyong lahat yun eh. Nakita niyo po ba na mayroong contribution si Moses doon sa uri ng pagsamba? Wala ho. Lahat ng instruction sa pagsamba nila sa Diyos nang galing. Wala kay Moses. Sa madaling salita po, ang pagsamba natin sa Diyos dapat lahat galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Hindi dinikta ng organisasyon, hindi dinikta ng denominasyon. Dinikta ng Biblia. Kung ano. Isipin niyo po ang Diyos para i-detalye niyang lahat 'yon. Why? Because yung pong lugar na 'yon ay dwelling place ng Diyos dito sa earth at doon niya kakatagpuin ang kanyang mga anak. Congregationally. Think about this, mga kapatid. Alam nyo, lahat po ng pumunta dito sa ating church na ito, wala akong ibang narinig sa sinabi, wala akong ibang narinig kundi sabihin sa akin, napakapalad ng simbahan ninyo. Just recently po, may mga bumisita sa ating pastor dito, galing ng Pangasinan, galing ng Mindanao, galing ng Bicol. Iisa ho ang naging bukang bibig nila sa akin, pastor, napakapalad ninyo. Ang ganda ng simbahan ninyo. Ang laki ng pwesto ninyo. Sabi niya, ano, pastor, inyo to? Yes. Hindi kami nangungupahan dito. Ibinigay ng Diyos ito sa amin. Now, bakit ito tayo binigyan ng Diyos ng ganito? Bakit ito tayo binigyan ng Diyos ng ganito? Ako sa tingin ko po, hindi lang para sa atin. Ang dalangin ko, gamitin ng Diyos ito hindi lang para sa atin. Ang dalangin ko po, gamitin ng Diyos ito para sa mga Kristiyano. Para sa mga tao, hindi lang para sa COG Bacoor. Now, nai-imagine niyo po ba na kung gaano tayo kapalad, kung gaano tayo ka-blessed, kung gaano tayo ka-privilege? Hindi ho natin gagawin magbitbit ng mga hayop araw-araw, magkatay. Hindi ho natin gagawin yung katulad nung, ina-imagine nyo ba yung senaryo nila araw-araw? For 40 years. At hindi lang ho ganoon. Nung nakarating na sila sa Promised Land, pagdating nila doon, ganun pa rin ho ang nagkaiba lang, permanente na yung temple. Hindi na movable. Pero the same ang kanilang practices. The same. Kaya napakapala doon natin, kay Kristo Jesus, hindi natin gagawin lahat yun. Ang gagawin lang ho natin, pupunta tayo once a week, 2 hours, sa lugar na ibinigay ng Diyos sa atin para sambahin siya. Dahil dito niya tayo katatagpuin congregationally. Kakatagpuin ka ng Diyos, yes, individually, sa kwarto mo, habang nagdadrive ka sa opisina mo, yes, I know God will minister to you.
But God has an appointed time to meet the body of Christ, all of us, in one place. Hindi ako galit, ha? I'm just giving emphasis on. Baka nakakalimutan na ho kasi natin yung importance ng pagpunta dito eh. Baka ho nakakalimutan na natin na mahalaga yung sama-sama tayong pumupunta dito ng isang beses, isang linggo. 2 oras lang. Kung nag-overtime ako, may ilang minuto pa. And dito tayo kakatagpuin ng Diyos sa ating worship. Magmi-minister siya habang kumakanta tayo. Magmi-minister siya habang nakikinig tayo ng salita. Magmi-minister siya habang nagpe-pray tayo. Magmi-minister siya habang nagpe-fellowship tayo. At nagagalak ang tatay natin na makita ang mga anak niya sama-sama sa isang lugar na ibinigay niya upang siya ay sambahin doon. Kaya kung hindi ho natin binibigyan ito ng priority pag Sunday, tingin ko hindi ho nagagalak ang Diyos doon eh. Mas nagagalak ang Diyos kasi ito ho eh, nakipagkasundo sa Kanya, tayo sa Kanya, Lord, every Sunday we will meet you in our church. Sabi ng mga pastor sa akin, Pastor, kami nakikiupa, nakikiganto, hindi namin alam. Kayo, inyo to oh. You are so blessed. You are so blessed, Pastor. You are so blessed. So let us get serious po, mga kapatid. Pag Sunday, ilaan na natin ito sa Panginoon. Huwag na ho tayong mag-set ng ibang appointment pa pag Sunday. Unless emergency. Huwag ho nating ipagpapalit ang Diyos sa kahit anong bagay dahil walang ibang bagay na mas mahalaga kesa sa Diyos. At yun po yung itinakda ng Diyos sa atin. I will meet with you on Sunday because that's your commitment to me. And I will meet with you. Para ho sa kanila. I will meet with you in the sanctuary. I will be there. But you have to go there to meet with me. You have to go there. You have to be there. You have to offer your sacrifices. You have to do what I have told you. And I will meet with you. Amen po mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tumayo po tayo lahat. And let us sing to the Lord before we close in prayer. Bago po tayo umawit, isi-share ko lang sa inyo ang encouragement ng writer ng Hebrews. In Hebrews chapter 10, verse 23 to 25. Sabi po, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds, not forsaking our own assembling together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see that they draw near. Yan ang encouragement sa atin ng Panginoon. Tama po ba? Pwede po natin palakpakan sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
You have no rival, you stand alone. Let's worship before